Praise the Lord. At sa sandaling ito tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na dadalhin po sa atin natin beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At mga minamahal, kami po nagpapaabot po ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganyan din sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, nagpapaabot po ako ng pagbati po sa inyo, sa lahat ng mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at gayon din sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang panig po ng ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo na napapanood ang ating banal na programa. Kumusta na po kayo mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon? At iniling ko po tayo po panandali ang manalangin muna mga minamahal bago tayo dumako sa banal na salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa kaming humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, mahal Panginoon, sa ganang aming wala po kami magagawa. Ang aming ginagawa ay para malapangan na makapag-akay na maraming mga kaluluwa. Gagamitin mo kami kahit sa pinaka maliit na bagay, Panginoon. Kumilos po kayo, malapangan sa kalagitnaan ng mga nanonood at nakikinig sa oras na ito, lalo na po sa mga baguhan, Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa nung maminamahal, kindly buksan muna natin ang ating pambungad na talata. Ang mga pambungad na talata ay nasa ikalawang kronika, 2 Chronicles chapter 12 verse 1, verse 5 at verse 9. Kindly pakibasa po natin ating pambungad na talata. Dito po sa aklat ng ikalawang mga kronika, kabanatay 12, talatay 1, talon na 5, talon ng 9. At nangyari ng matatag ang kaharian ni Roboam at siya'y malakas, na kanyang iniwan ang kautusan ng Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. Talon na 5, si Mesiyas nga na propeta ay naparoon kay Roboam at sa mga prinsipe ng Huda na nagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sisak. At nagsabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, inyo akong pinabayaan, kaya't iniwan ko naman kayo sa kamay ni Sisak. Talon ng 9. Sa gayoy umahon si Sisak na hari sa Ehipto laban sa Jerusalem at dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at mga kayamanan ng bahay ng hari, kanyang kinuhang lahat, kanyang kinuha pati ng mga kalasag na ginto na ginawa ni Salomon. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating abandoning God. Abandoning. Ibig sabihin ng abandon, maminamahal, pag-iwan, pag-alis sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya nga, maminamahal, ikinalulungkot ko po, ang pinakamalaking kabiguan at ang pinakamalaking kamalian na magagawa ng isang mananampalataya ay ang iwan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Mga minamahal, sapagkat ang kagalakan natin, ang tagumpay natin, ang kalakasan natin ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po umalis sa ating pinakamamahal na Panginoon, gaya lamang po tayo na ng sanga na naputol, maminamal sa puno, at tayo po'y matutuyo, ano sabi, at wala nang pakinabang kundi igatong. Mga minamahal, napakarami po mga mananampalataya na sa kabila na sila po'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon, marami mga mananampalataya nagkaroon ng mataas na karangalan sa kanilang edukasyon, sa kanilang pag-aaral, naging honor student. Ang iba naman, maminamal, ay na-promote sa trabaho. Ang iba naman po, maminamal, ay pinagpala sa kanilang mga negosyo. Naging successful ang buhay nila. Ang nakalulungkot, mga minamahal, bakit
sa kabila nito may mga mananampalataya na sa panahon ng tagumpay ay iniiwan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ba natin alam, mga minamahal, na sabi ng Biblia, in thy presence is the fullness of joy. Sa presensya ng mahal na Panginoon, nandun maminamahal ang kapuspusan ng kagalakan. Sabi ng Psalms 16 verse 11. Sa harapan ng ating mahal na Panginoon, in thy presence is the fullness of joy. Sa kanyang harapan lamang tayo mayroong kagalakan. Hindi po sa kasaganaan, hindi sa bawat tagumpay, hindi sa dami ng pera, hindi sa lahat ng kalayawan ng sanlibutan, matatagpuan, maminamahal, ang tinatawag na satisfaction. Yung kagalakan, maminamahal, ito po yung nasa paglilingkod sa Diyos. Dapat po natin tandaan, mga minamahal, sinabi ng Biblia, kung ako'y pababayaan nyo, pababayaan ko rin kayo. Sabi ng 2 Chronicles chapter 15 verse 2, sabi diyan, maminamahal, kung iiwan nyo ako, kung ako'y pababayaan nyo, ay pababayaan ko rin kayo, sabi ng mahal na Panginoon. Sabi rito, maminamahal, ang Panginoon ay sumasa inyo, samantalang kayo'y sumasa Kanya. At kung inyong hanapin siya, ay masusumpungan nyo siya. Ngunit kung pababayaan nyo siya, Kanya rin naman pababayaan kayo. Yan po yung nasa 2 Kronika 15, talatang 2. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo, ang pinakamalaking kamalian at pinakamalaking kabiguan, mga minamahal na magaganap sa mananampalataya, ay yung pag-iwan niya sa Diyos. Narinig niyo, maminamahal, ang mga talata ng nabasa po natin. Ito pong si Roboam, na siyang anak ni Haring Solomon. Ang sabi nung naging matatag ang kanyang kaharian at naging siya'y malakas, ay lalo niyang iniwan ang kautusan ng Panginoon at ang buong Israel nakasama niya. Iniwan niya ang ating mahal na Panginoon sa panahon na matatag ang kanyang karya, kasi ibinigay sa kanya ng kanyang ama na si Solomon na nasa matatag na kaharian ng kanyang pamamahala. At siya sa panahon na yun ay malakas. Pero sabi po rito, maminamahal, sa talatang 5, ito yung mga pambungad na talata na binasa po natin. Si Simeyas nga na propeta ay naparoon kay Roboam at sa mga prinsipe ng Juda na nagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sisak, at nagsabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, inyo akong pinabayaan, kaya't iniwan ko naman kayo sa kamay ni Sisak. At ang sabi ng talatang 6, mga minamahal, o talatang 9, sa gayoy umahon si Sisak na hari sa Egypto laban sa Jerusalem, at dinala ang mga kayamanan sa bahay, dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan sa bahay ng hari, at kanyang kinuha lahat, at kanyang kinuha pati ang mga kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. Yan po ang nangyari, maminamahal. Nung iniwan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon, sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil iniwan nyo ako, pinabayaan nyo ako, kaya iniwan ko naman kayo sa kamay ni Sisak. Nagpadala ang Panginoon, maminamahal, ng problema dito po sa kaharian ni Roboam, na anak ni Haring Solomon. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ninakaw lahat ni Sisak na hari ng Ehipto, lahat, mga minamahal, ng mga kayamanan sa bahay ng Panginoon at mga kayamanan sa bahay ng hari, at kinuha niyang lahat. Kanyang kinuha pati mga kalasag at mga ginto, mga minamahal, na gawa ni Haring Solomon. Kaya nga dito po sa panahon natin, mga minamahal, sabi, how we abandon God. Paano natin iniiwan ang mahal na Panginoon? Paano natin iniiwan ang ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran? Unang-una, sabi po rito, mga minamahal, mababasa po natin yung Jeremias 2:13, sa pamagitan ng paggawa ng dalawang kasalanan. Sabi rito, mga minamahal, ang bayan ko ay nakagawa ng malaking kasalanan. Basahin po natin Jeremias 2:13. Ito po ang mga paraan paano natin iniiwan ang Diyos. Basahin po natin. Dito po sa Jeremias, kabanatay 2, talatay 13, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay ng tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamanan ng tubig. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng Biblia, by committing two classes of sins. Ito po, maminamahal, ang unang mga paraan, paano natin
Paano natin iniiwan ang Diyos? Sabi rito, maminamal, by committing two classes of sin. Ano yung dalawang klaseng kasalanan yan? Maminamal, sabi, iniwan ako na bukal ng tubig ng buhay. At sila'y nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ang ibig sabihin niyan, maminamal, yung Diyos na pinagmumulan ng kagalakan, pinagmumulan ng lahat ng bagay. Lahat ng mga bagay, mga minamal na nasa atin ngayon, ang kalakasan, ang karunungan, ang kayamanan, lahat ng mga nasa atin, ang pinagmumulan niyan ay ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, iniwan nila, maminamahal, ang unang kasalanan, iniwan nila ang bukal ng tubig ng buhay. Yung pinagmumulan ng lahat ng bagay, iniwan ng mga mananampalataya. At pangalawa, nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi nalalamnan ng tubig. Ibig sabihin, maminamal, pagkatapos nilang iwan ang ating mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, gumawa sila ng sariling paraan para sila maging masaya. Sila ang gumawa ng sariling paraan para sumaya sa pamagitan ng kalayawan. Sabi ng unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 6, ang mga Kristiyanong nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay ay mga patay. Para ka lang zombie. Pag ikaw pala, maminamal, mananampalataya ka, Kristiyano ka, pero naliligaya ka. Masaya ka sa mga gawaing makasanlibutan, katulad ng pakikisalamuha sa mga hindi mananampalataya. Nandun kayo sa mga kalayawan ng sanlibutan, nandun kayo sa pakikipagbarkada, nababalik tayo sa mga gawaing makasanlibutan, katulad ng mga bisyo, katulad ng mga disco, katulad minamal ng mga tinatawag na happenings. Sabi ng Biblia, iyan po ang ibig sabihin na gumagawa tayo ng balon, ng mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng sariling paraan para tayo po ay sumaya. Hindi ka na kontento sa kagalakang binibigay ng mahal na Panginoon. Hindi mo ba alam, sabi ng Psalms 16:11, sabi diyan, in thy presence is the fullness of joy. Sa harapan ng ating mahal na Panginoon, nandun ang lahat ng kagalakan. Nandun po ang buong kagalakan nating mga anak ng Diyos. Only Jesus can satisfy our souls. Kaya nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang mga taong nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, kung maglilingkod lang tayo na may kagalakan sa ating mahal na Panginoon, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Kung ikaw ay magpapakasaya sa paglilingkod sa Diyos, maging masaya ka sa pagdalo, maging masaya ka sa pagpupuri, maging masaya ka sa pagdadala ng kaluluwa, maging masaya ka maminamal sa mga activities, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, makikita mo, mga minamal, nandun ang tunay nating kagalakan. Hindi yung kalayawan, hindi yung inom ng alak, hindi yung kasama mo ang iyong mga kaibigan, hindi yung dadaling ka ng mga kaibigan mo sa gawaing makasanlibutan. Ginagawa natin ang mga gawain ng mga taong hindi makadiyos. Hindi yan ang tunay na kagalakan. Yan ang sinasabi ng Biblia, na gumagawa ka na sarili mong balon, na balon na hindi mo malalagyan ng laman, mga sirang balon na hindi mo malalagyan ng laman. Yan po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, hindi po makasasapat sa kaligayahan mo yung gawaing makasanlibutan. Sabi ng unang Timoteo 5:6, bagamat ikaw ay buhay, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ito. Unang Timoteo, Kabanatay 5, talatay 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Amen. Ang nagpapakabuyo, maminamahal sa kalayawan, bagamat sila'y buhay. Buhay pa sila, mga minamahal. Patay na sila sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yes. At pangalawa, mga minamahal, na paano natin iniiwan ng Diyos. Sabi rito, mga minamahal, forsaking His house. 2 Chronicles 29:6. Yung palang pinababayaan natin yung pagdalo. Hindi natin alam, inaabandon na natin ang paglilingkod sa Diyos. Inaabandon na natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pinababayaan natin, yung ating pagkakatipon, gaya ng sinabi ng Hebrews 10:25 and 26, na huwag niyong kaliligtaan ng ating pagkakatipon, gayong namamalas niyo na malapit na ang araw. Sapagat kung ating pababayaan, maminamal, sabi ng Biblia, tayo po ay sinasadya natin ang paggawa ng kasalanan. Kapag tayo po ay nakaliban, maminamal, napakarami pala nating nagagawang kasalanan sa ating mahal na Panginoon.
Hindi pa tayo nakagagawa ng gawaing makasanlibutan yan. Yun lamang pagliban natin, nakagagawa na tayo ng malaking kasalanan. Una, hindi tayo nakapagpuri. Pangalawa, mga minamahal, hindi tayo nakapanalangin. Pangatlo, hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos. Pangapat, hindi tayo, mga minamahal, nakapagbigay ng ating ikasampung bahagit, mga andog. At panglima, mga minamahal, hindi natin nagawa yung sinabi ng Biblia, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Pag may pagkakatipon tayo, nahuhugasan yung kasalanan natin. Pero, maminamal, kapag tayo lumiliban, parang itong libag. Lalo tayong nadudumihan, parang libag ito na kumakapit yung kasalanan. Yung kasalanan parang libag na kumakapit sa ating katawan na mahirap ng alisin, maminamal, kahit ilang beses nating sabunin. Ganun po, maminamal, kapag lumiliban tayo. Pero kung tayo po'y laging dumadalo, sabi ng Biblia, nahuhugasan ang ating mga kasalanan. Sabi, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Kaya basahin po natin itong 2 Chronicles, maminamahal. Ang sabi, by abandoning His house, by forsaking His house, sabi, 2 Chronicles 29, verse 6. Dito sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 29, talatay 6, sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisalangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos at pinabayaan siya at itinalikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon at nagsitalikod. Amen. Yan. Yan po, maminamalang malaking pagkakamali. Right. Ang sabi, pinabayaan nila ang ating Panginoon Diyos, pinabayaan siya at itinalikod ang kanilang mga muka sa tahanan. Sa tahanan ng Panginoon at sila'y nagsitalikod. Ibig sabihin, maminamahal, hindi na po sila dumalo. Madalas po silang lumiban sa banal na gawain. Nakalimutan na nila, maminamahal, na sinabi ng Hebrews 10:25 na huwag nating kaliligtaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Sapagat kung ating mga minamahal na namamalas na malapit na ang araw at saka tayo liliban, sabi ng Biblia ay sinasadya natin ang paggawa ng kasalanan. Kindly, idugtong natin ito, maminamahal, Hebrews 10:25 and 26. Dito sa Hebreo, kabanatay 10, ang talatay 25 hanggang 26, na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Yan po, mga minamahal. At ang pangatlo, mga minamahal, paano natin inaabando ng ating mahal na Panginoon, sabi rito, by forsaking His commandments. Yung pinababayaan natin ang kanyang mga banal na salita. Ang sabi ng banal na kasulatan, basahin po natin na Ezra chapter 9 verse 10, kung pinababayaan natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan, nawili na po tayo sa ating mga gadget. Nakapokus tayo sa ating mga computer, nasa tablet, ang ating isip nasa mga cellphone natin, mga minamaltandaan po natin. Mga minamahal, kung ang paraan ng Diyos para tayo maligtas ay yung tatlong C, yung 3C of salvation, Christ, cross, and Calvary. Christ, cross, and Calvary, ito po ang paraan ng Diyos para tayo po'y iligtas. Mga minamal, magmana ng buhay na walang hanggan. Meron din pong tatlong si Satanas upang tayo po, mga minamal, ay agawin sa kaligtasan, agawin sa kamay ng Diyos. Tatlong si rin yan. Unang-una yung cash. Pangalawa, mga minamal, cellphone. Pangatlo ay computer. Hindi mo alam sa pagkahilig mo sa cellphone, pagkahilig mo sa tablet, sa tinatawag na computer, mga games, kung ano-ano mga panoorin dyan, maminamahalibangan sa inyong cellphone, hindi mo alam, tumatalikod na ang puso mo sa Diyos. Nawawala ka na sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ikaw po'y nabibingwit na ni Satanas. Ang sabi rito, maminamal, Ezra, chapter 9, verse 10, basahin natin. Dito sa aklat po ng Ezra, kabanata po kabanata po'y 9 Gs. Sabi ito, kabanata 9, talatay Gs. At ngayon, o aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat aming pinabayaan ang iyong mga utos. Amen. Amen. Aming pinabayaan ang iyong mga utos. Akala mo nasa Diyos ka pa. Dumadalo ka.
Ikaw ay mga minamahal nagpapagamit sa Diyos. Ano man ang ginagampanan mo sa church, ikaw ay mga awit, ikaw ay gitarista, ikaw po maminamahal ay isa sa mga aser-aserets ng church, pero pinabayaan mo ang salita ng Panginoon pag nasa pribadong buhay mo, nandun ka maminamahal, nakapokus ka sa cellphone, nakapokus ka sa mga games, nakapokus ka maminamahal sa mga libangan, sa tinatawag maminamahal na gadget ni Satanas. Yung computer, yung cellphone at yung cash, yung the 3Cs, yung 3C, maminamal na silo ni Satanas, cash, computer at cellphone, mga minamal pwede kang maligaw. Kaya nga, sabi ng Banal na Kasulatan, reason why we abandon God. Bakit? Maminamal, marami mga mananampalataya ang mga minamahal ko, ang iniiwan ng paglilingkod sa Diyos. Dito po sa panahon ni Roboam at sa panahon ni Haring Solomon, maminamahal, sabi, dahil sa kanilang kasaganaan. Ang sabi rito, maminamahal, sa panahon na sila'y matatag, masagana, sila po'y pinagpapala, maminamahal, ang sabi rito, everything is going right. Yung walang problema, yung wala silang pagsubok. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, mas delikado yung ikaw ay nasa panahon ng kasaganaan. Nasa panahon ka, mga minamahal, ng ikaw ay pinagpapala, maraming pera, walang problema, nagtatamasa ka, maminamahal ng mga material na bagay. Yun ang dapat mong pag-ingatan sapagkat baka yan po'y maging silo. Yan ang magiging silo ni Satanas para unti-unti kang ilayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung babalikan po natin maminamahal ang buhay ni Haring Roboam, sabi rito, panahong matatag at malakas ang kanyang kaharian. Ibig sabihin, masagana yung kanyang kaharian, matatag. Talagang malago ang ekonomiya. At talagang sila po'y sumasagana sapagkat napakarami mga bansa, maminamahal, nagre-regalo sa kanila ng tuniladang ginto nung panahon ni Haring Solomon. Imagine, sabi rito, pati yung kanilang mga kalasag ay ginto. Ang kanilang mga gamit, maminamahal, sa palasyo, puro ginto. Gaano kagasagana ang panahon nila, maminamahal. Ngunit, sabi rito, maminamahal, sa panahon sila'y sagana at matatag ang kanilang ekonomiya at saka sila, mga minamahal, nagpabaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, ang sekreto na ating beloved pastor, maminamahal, pag pinagpapala ang church, dinadagdagan niya, maminamahal, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dinadagdagan niya yung prayer. Dahil nagsimula tayong manalangin, maminamahal, doon po sa pastoral house, nung ako po'y natira sa pastoral house for almost 30 years. Ang puri namin nagsimula sa 2 oras, 1984, 2 oras lang ang puri namin. Nung pinagpala ang church, maminamahal, sapagkat marami mga naligtas na may mga kaya, may kabuhayan, dinagdagan ng ating beloved pastor, naging 4 hours. Nung pinagpala na naman, maminamahal, medyo nakakatanggap na kami ng blessing. Ang blessing namin, umabot na po mga minamahal na mga 200 at 150. Dati, 5 piso, nagsimula kami sa 5 piso. Nung umabot na ng ganyang halaga, maminamahal, pinagpapala na kami. 3 beses na kami kumakain sa isang araw. Dati, 1 beses lang, sa gabi lang. Maminamahal, dinagdagan lalo ng ating mahal na pastor. 8 oras na. Bali, 11 oras ang prayer namin. O 12 oras sa isang araw. Ganon, maminamahal. Habang pinagpapala tayo, dinadagdagan ng ating beloved pastor. Sapagkat ang sabi niya sa amin, mas mapanganib ang Kristiyano sa panahon na siya'y sumasagana at pinagpapala. Baka siya'y masilo ni Satanas. Sapagkat ganon, nasisilo ang mga Kristiyano ng kalaban ng Diyos. Gaya ng sinabi rito, Deuteronomy 31 verse 20. Basahin po natin at sa Deuteronomy 32 verse 15, ang mga Kristiyano noon, kung panahong sila'y malusog, walang sakit, walang karamdaman, makinis ang balat, maminamahal, sabi, sila po ay nagpabaya sa Diyos. Sa panahon naman sagana, panahon na maganda ang kabuhayan, sila ay nagpabaya sa paglilingkod sa Diyos. Basahin po natin. Deuteronomio, Kabanatay 31, talatang 20. Sapagkat pagka sila ay naipasok ko na sa lupain na aking sinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukulan ng gatas at pulot, at sila ay nakakain at nabusog at tumaba, ay ipipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. Amen. Deuteronomy Dito po, 32:15.
Deuteronomio 32:15. Sabi dito, ngunit tumaba si Heshurun at tumutol, ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis, na magkagayoy kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Amen. Yan po ang nakalulungkot, maminamahal. Ito po ang isang malaking kamalian ng Kristiyano. Yung sa panahon, ikaw po, maminamahal, ay makinis. Sa panahon na ikaw, maminamahal, ay tumataba. Ibig sabihin, binibigyan ka ng kalusugan ng ating mahal na Panginoon. Ay ikaw po'y malusog. Hindi lahat ng pagkakataon malusog, mananatili kang malusog. Hindi sa lahat ng pagkakataon mananatili kang makinis. Darating araw, maminamahal, kukulubot ang balat mo. Balang araw, maminamahal, mangunguluntay ka katulad ng tsampoy. Maminamahal, kailan mo pa paglilingkuran ng ating mahal na Panginoon? Kapag panahon tayo po, maminamahal, ay may sakit na. Ang sabi rito si Jeshurun, nung siya'y tumaba, ay siya ay tumutol. Habang siya'y tumataba at lumalapad at naging makinis, nung magkagayoy, pinabayaan niya ang Panginoon Diyos. Pinabayaan niya ang ating mahal na Panginoon Diyos. Katulad po, maminamahal, ng sinabi ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon sa simula pa, alam niya na ang kaisipan ng mga tao noon. Ang mga Israelita, mga anak ng Diyos noon, alam niya na. Hindi pa sila nakakarating sa tinatawag na lupaing Kanaan. Sinabi na ng mahal na Panginoon kung ano ang kanilang magiging reaksyon pagdating nila doon sa tinatawag na Kanaan na lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Ang sabi rito, sapagat pagka sila'y naipasok ko sa lupain na aking sinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot, sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit sila sa ibang Diyos at paglilingkuran nila. At ako'y lalabagin nila at sisirain ng aking tipan. Ganun nga ang nangyari. Imagine, maminamahal, 40 years ago, sinabi ng malapanon sa kanila, after 40 years, nangyari po ito, maminamahal, sa mga Israelita. Ito pong sinabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal. Kaya nga, ano po ang magiging consequences pag tayo po, maminamahal, ay iniwan natin ang ating mahal na Panginoon? Ang sabi, personal consequences when we abandon God. Ano magiging consequences ng bawat isa sa atin kapag pinabayaan natin ang ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, narinig natin ang mga dahilan, ang mga paraan, paano natin iniiwan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ngayon, tignan natin kung ano magiging consequences na nabasa po natin, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ang consequences kay Yaring Roboam, maminamahal na anak ni Yaring Solomon, siya po'y pinadalan ng kaaway. Pinadalan siya ng kaaway, maminamahal, ng mahal na Panginoon, itong si Sisak, at kinuha lahat ng kanyang kabuhayan, kinuha lahat ng kanyang kayamanan. Sabi, maging ang lahat, mga minamahal, na mga kayamanan na pinundar ni Haring Solomon, ang mga ginto, ang mga na sa loob ng bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kinuha nila. Ang sabi, maminamahal, ito po ay ninakaw, maminamahal, ni Sisak na hari ng Ehipto. Yan po, maminamahal, ang consequences. At ang sabi pa, maminamahal, sila po ay sabi rito, mababasa po natin sa Ezekiel 6, verse 9, basahin po natin, maminamahal, sila po ay nagsisi, maminamahal, dumating yung tinatawag na matinding pagsisisi sa buhay nila, maminamahal. Ezekiel 6, verse 9, basahin natin. Dito po sa Ezekiel, kabanatay 6, talatay 9, sabi dito, at silang katanan sa iyo ay aalalahanin ako sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa kanilang bihag kung paanong ako'y nakipagkasira sa kanilang masamang kalooban ay humiwalay sa akin at sa kanilang mga mata na yumaong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sila'y magiging kasuklam-suklam sa kanilang sariling paningin dahil sa mga kasamaan na kanilang nagawa sa lahat nilang kasuklam-suklam. Amen. Sila po, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ay nangatanan. At maminamahal silang lahat. Maminamahal ay naging bihag
Pinagdadalang bihag kung paanong nakipagkasira sa kanilang masamang kalooban. Sabi rito, maminamal, yung tinatawag na remorse. Nasa uli ang pagsisisi, pinagsisihan nila ng lubusan, maminamal, ang paghiwalay nila sa malapang ng pero huli na. Sapagkat sila'y, sabi, ang kalooban nila yumiwalay sa akin at ang kanilang mga mata ay yumaong sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sila'y naging kasuklam-suklam sa kanilang sariling paningin dahil sa kasamaan na kanilang nagawa na lahat nakasuklam-suklam. At pangalawa, sabi ng Banal Slatan, bring down His wrath. Mga minamal, mahuhulog sa kanila, sabi ng Ezra 8:22. Sabi rito sa Ezra 8:22, maihuhulog sa kanila ng mahal na Panginoon Diyos ang kanyang malaking galit. Yan po, maminamal, basahin po natin, Ezra 8:22. Dito po sa Ezra, Kabanatay 8, talatay 22. Sabi dito, sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga ngabayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan. Sapagkat aming sinalita sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti, ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Amen. Amen. Mga minamahal, sabi, mahuhulog sa atin ang dakilang galit ng Diyos. Sapagkat, sabi rito, mga minamahal, ang kamay ng Diyos, ang kamay ng ating Diyos ay nasa kanila. Nasa kanila na, ang kamay ng Diyos ay nasa kanilang lahat na umahanap sa Kanya, sa ikabubuti. Ngunit, ang Kanyang kapangyarihan at pag-iinit ay laban sa kanila sa lahat ng mga nagpapabaya sa Kanya. Yes. Ang galit at pag-iinit ng Diyos, maminamal, ay babagsak sa mga taong nagpapabaya sa Kanya. Iniwan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Amen. Pangatlo, maminamal na magiging consequences. Sabi pa rito, maminamal, basahin po natin, Jeremias Kapitulo 17, talatang 5, sumpa, maminamahal. Jeremias 17, talatang 5 at talatang 13. Basahin po natin. Dito po sa Jeremias, Kabanatay 17, talatay 5 at italon ng 13. Sa 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay umihiwalay sa Panginoon. Talon ng 13, O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat ng nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Amen. Amen. Yan po, maminamalan, sabi, confusion and curse. Sila po, maminamahal, na nagpabaya sa ating mahal na Panginoon ay mapapahiya. Yes. Silang mga nagsisiwalay sa akin ay masusulat sa lupa. Ano ibig sabihin masusulat sa lupa? Ibig sabihin mailalagay yung pangalan mo sa lapida. Yes. Masusulat sa lupa. Darating ang araw, maminamal, pag nagpabaya ka sa paglilingkod sa Diyos, iniwan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, makikita ng iyong mga mahal sa buhay, makikita ng iyong anak, makikita ng iyong magulang, makikita ng iyong mga kaibigan, nakasulat na ang pangalan mo sa lapida. Ang sabi, sapagkat kanilang pinabayaan ako, ang bukal ng tubig ng buhay, masusulat ang kanilang pangalan sa lupa. Masusulat sa lupa yung pangalan mo. Ibig sabihin, mailalagay sa lapida. Sa madaling salita, babawiin ng Diyos ang buhay mo. Kaya nga, maminamal, bago mangyari yan, sabi rito, basahin po natin ulit talata, sabi ng Biblia, tayo po ay manumbalik. Maminamal, tayong mga anak na tumalikod. Maminamal, hindi pa uli ang lahat. Maminamal, magpakumbaba tayo. Sabi rito sa 2 Chronicles chapter 12, verse 6 and 7, basahin po natin. At Jeremias chapter 3, verse 13 and 14, ito po ang paraan para mga minamahal, tayo po ay makabalik sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang dalawang uling talata. Dito po sa kalat po ng ikalawang kronika, Kabanatay 12, talata po 6 hanggang 7. Dito po sa 6, sabi po dito, nang magkagayoy ang mga prinsipe ng Israel at ang hari ay nagpakababa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay matuwid
7, at nang makita ng Panginoon na sila'y nangagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semiyas na sinasabi, sila'y nangagpakumbaba. Hindi ko gigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas, at ang aking galit ay hindi mabubugso sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak. Dito po sa Jeremias, kabanatay 17, 13, 14. kabanatay 3, ang talatay 13 hanggang 14. Jeremias 3:13, sabi po dito, kilalanin mo lamang ang iyong kasamaan, na ikaw ay sumalangsang sa Panginoon mong Diyos, at iyong ikinalat ang iyong mga kaugalian sa mga taga-ibang lupa, sa ilalim ng bawat sariwang punong kahoy, at kayo hindi nagsisunod sa aking tinig, sabi ng Panginoon. 14, kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadaling ko kayo sa Siyon. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal. Tayo po'y magpakumbaba. Ha? Tayo po'y magpakumbaba gaya ng ginawa ng Israel. Gaya ng ginawa ng Judah, mga minamahal, nagpakumbaba sila. Ha? At ang sabi ng banal na salatan, kinilala nila ang kanilang kasamaan na sila'y sumalangsang sa Panginoon Diyos. Yes. Kasi may mga mananampalataya, mga minamahal, kahit 10 taon nang hindi numadalo, sasabihin, Brad, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Kahit pa paano, nasa isip ko pa rin yung ating gawain. Yan po isang malaking kamangmangan, isang malaking kamalian, at isang malaking panlilinlang sa iyong kaluluwa. Sabi, kilalanin mo lamang ang iyong pagsalangsang, at ikaw ay magpakumbaba gaya ng ginawa ng Judah. Maminamala, sabi po rito, nang sila'y nagpakumbaba, ang sabi ng mahal na Panginoon, nang aking makita na sila'y nagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semiyas na sinasabi, sila'y nagpakumbaba at hindi ko nagigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas, at ang aking galit ay hindi na mabubugso sa Jerusalem. Yan po sabi ng mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, bago dumating ang dakilang galit ng Diyos sa pamagitan ng tinatawag na greatest tribulation, manumbalik tayo sa mahal na Panginoon bago tayo maiwan sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin habang napapakinggan niyo pong awiting I Give You Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito, habang napapagyan po natin ng I Give You Jesus, akin pong inihiling sa ating mga beloved live webcast viewer, amin pong mga inibig na kababayan, ito pong dakilang araw ng kaligtasan na inyo pong dapat tanggapin ang malapit na Kristo, na inyo pong tanggapin sa pamamagitan po ng panalangin na ito na aking babanggitin. Sabihin nyo pong katagaan na ito po'y panalangin na pagtanggap, aming mga beloved kababayan. Papasukin nyo po ang ating mahal na Panginoong Jesus sa inyong puso. Siya po'y kumakatok, na sabi ng Biblia na siya nasa pintuan kumakatok. Kung sino may magbukas ng pinto, siya'y papasok at kasalong kasama niya. Amen. Napapasukin nyo po ang ating mahal na Panginoon. Sabihin nyo pong katagang ito. Sabihin nyo po, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoon, ako po ay napagtanto ko po na ako isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa aking managawang pagsalangsang kasalanan, magmula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, sa lahat ng aking pagkalimot na hindi ako nagpatuloy sa paglilingkod sa iyo, patawarin mo po ko, Diyos. Malapay noon, hihiling ko na pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo ako ng banal mong dugo na umagusto ko sa krus ng Kalbaryo. Malapay noon, nangangako ako na paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Malapay noon, bigyan mo ko malapay noon ng pagkakataon makadalo sa iyo banal na gawain noon ng personal. Malapay, ligtas mo po ko sa punakiman sa buhay. Sa pangalan ni Jesus nang itinatanggap sa gabing ito. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. At kami na mo po na panalangin natin mga minamahal na kapatid. Dakilang Ama,
Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming malapino sa Kristo mang banal. O Diyos, patawarin mo ang aming mga beloved live webcast viewer, aming mga kababayan na tumanggap sa iyo. Kahabagan mo sila, patawarin mo sila sa kanilang nagawang kasalanan, mga pagsalangsang, sa kanilang pagkalimot, sa paglilingkod. Patawarin mo po sila, O Diyos, turuan mo silang manumbalik muli sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bago dumating ang iyong kahatulan, Panginoon, sila po ay makakilala mga paglingkod sa iyo, aming mga kababayan. Malapit ligtas mo sila sa apoy ng impyerno. Isulat mo ka ng pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito nga aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako po sa ating masiling. Amen. Ano mo po nga ating mga taglay-taglay na makaramdaman na wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Ano mga problema nyo po, yan po'y dulog natin sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po'y manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung paano po nanampalataya ang dalawang bulag, ang purubing bulag sa Mark chapter 10 verse 52 na pinagaling po nga bulag sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya na sinabi ng Diyos sa ating malapit ni Jesus. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hinahanap ng Diyos ang pananampalataya natin sa gabing ito. Manampalataya po tayo upang tugunin ang ating dalangin. Kasama po natin ang beloved pastor na kabaka-prayer. Tayo manalangin sana pa. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal, malaping Panginoon. O Diyos, narito po kami malapit sa aming pangangailangan sa gabing ito, malapit noon. Ano man po ng aming mga taglay-taglay na mga karamdaman ng aming beloved live webcast viewer. Malapit ng kanilang malubang karamdaman, walang mahirap na bangay sa iyo. Mga problema po ng aming beloved kababayan, mga live webcast viewer. Lutasin mo kayong problema. Malapit noon, kahabagan mo kami, O Diyos, dinggin mo kaming dalangin. Kahabagan mo kami, narito po sa unat dalangin naming malpastor Evangelist Will de Almeida, kami nananampalataya sa gabing ito. Narito po, pre-request po ng aming beloved Brother Bong Biong. Bigyan mo po, O Diyos, siya ng kompletong kagalingan nagmumula sa iyo. Siya po'y makarecover na po, malabay sa ladong madaling panahon. Gawin mo siyang buhay na patotoo. Maluwalhati, may taas ang dakilang pangalan. At si Joanna Yamugan, malapay nakagat po siya ng pusa sa kamay. Malapay lang si mga rabies ng pusa, pagalingan mo siya. Si Ayes o si Axis Victorio, malapay may ubong, bigyan ng complete healing. Si Jasmine Garcia, may UTI po siya, malapay noon. Ito po inaasa namin sa dakilang kapangyarihan. Pagalingan mo siya, Diyos, sa kanyang UTI. Si Francis Subaino, mataas po kanyang sugar at kanyang uric acid. Pagalingan mo siya, malapay noon. Hallelujah. Si Kinsley Abu Seho, malapay noon. Siya po ay kanya pong matinding ubo. Pagalingan mo siya. Si Hopina Jonape o Honape Kaparas, malapay noon. Pabalik-balik po kanyang lagnat at pabalik-balik po lagnat ng kanyang anak. Pagalingan mo kanyang anak, si Jonah Cordial, malapay yung Jonah Cordial, may tigdas. Pagalingan mo si Athena Marsan, malapay masakit po ang kanyang ngipin. Si Mary Joyce Asierto, malapay may lagnat at ubo at sipon. Pagalingan mo po, malapay noon ang mga nagpadalang ito, mga pre-request. At narito po karagdagang pre-request, malapay noon. Beloved, aming live webcast viewer, si Merly Ilan, malapay noon. Siya po may liver cirrhosis, malapay noon. Si Daisy Hapeli, siya po na mild stroke, malapay noon. Pagalingan mo po sila, Lord God, maging malakas ka lang buhay, kumilos ang kapangyarihan. At sa unat dalangin na aming malapastor Evangelist Will de Almeida, sama-sama po namin pinapalayas sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, psoriasis, demons of cancer, goiter, migraine, tumor, malaria, skin disease, stroke, UTI, trangkaso, sakit sa puso, sakit sa baga, mayoma, acidic, lagnat, ubo, pilay, insomnia, karamdamang mild stroke, liver cirrhosis, cast out in the name of Jesus, in the name of Jesus. Be healed, problem be solved, matalas ang problema. Be blessed right now in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tanggapin niyo po ang kagalingan nagmumula sa ating malapay noon. Amen, praise the Lord. Kamtin na po natin, pasalamatin na po natin sa ating dakilang Diyos yan. Tayo sa ating pananampalataya po'y mangyayari. Amen, praise the Lord. At muli po sa pangalan po ng aming minamahal ginagalang malapastor Evangelist Will de Almeida, kami pasamantalang nagpapaalam sa sandali ito. Magkita-kita pa rin tayo sa araw ng bukas. Tuloy-tuloy ang ating live stream sa Facebook at YouTube. Magsisimula tayo ng 9 p.m. to 10 p.m. At inyo pong nakasama, nakapiling inyo pong kapatid sa malapit noon, Brother Paolo Bondok. At nakasama natin ang ating technical side,
umantabay sa ating live stream, ating beloved brother Gary Nabat, beloved brother Adrian Cristal, beloved brother Aldan Cristal. Sa lahat po ng ating mga beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpaala sa inyo. We love you in the Lord, but dearest, Jesus loves you more. God bless you po, and good night.